Isinama po ng company dating House Speaker Martin Romualdez sa kanyang supplemental counter-affidavit ang pagbawi ni Orly Gutesa sa mga aligasyon niya laban sa kongresista. Sa kabila po ng pagbaliktad ni Gutesa, sinabi ng ombudsman na may 28 silang testigo na handang magbigay ng direktang kaalaman sa mga transaksyon. Saksi, si Joseph Moro. Sa kabila ng pagbawi ni ex-Marine Orly Gutesa sa testimonya niyang naghatid siya ng mali-maliatang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez, ako'y lubos na nagsisisi. tila hindi naman nababahala ang Office of the Ombudsman sa magiging epekto nito sa nakasampang reklamo laban sa dating Speaker kaugnay sa umuning anomalya sa flood control projects. Anila hindi na bago ang pagrikano pagbaliktad ng mga testigo sa high-profile cases. Hindi raw umiikot ang investigasyon sa iisa o iilang witness. Ayon sa Ombudsman, may 28 testigo na handang magbigay ng direkta at material na kaalaman sa mga sinisiyasat na transaksyon. Nasa ilalim daw sila ng legal na proseso. Babala pa nila ang sino mang mga ngasumadlang o manggulo sa proceedings ng Ombudsman ay haharap sa buong bigat ng batas. Ayon sa supplemental complaint bukod sa testimonial evidence, may hawak din daw silang documentary evidence tulad ng corporate, property documents at AMLC reports. Base sa supplemental complaint affidavit ng Ombudsman, ang testimonya ng siyam na mga dating bodyguard ang ilan sa mga ebidensya nila na napunta ang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pero 4 sa siyam na mga bodyguards na yan ang bumaliktad na. Pang-apat si Gutesa na bumaliktad. Sinabi na dati ng Ombudsman na maaaring isama na rin sa kasong plunder ang 3 naunang bumaliktad na ex-bodyguard. Wala pa silang pahayag kung gagawin din ito kay Gutesa. Sa kanyang affidavit, sinabi ni Gutesa na nadala umano siya ng 6 matatamis na salita ni na dating Congressman Mike Defensor at Senador Dante Marcoleta. Sinisika pa rin ng GMA News na makuha ang panig ni na Defensor at Marcoleta. Sa video ni Gutesa na ibinigay sa GMA News, sinabi niyang dala raw ng takot kaya siya napilitang patotohanan ang mga nakasaad sa affidavit na binasa niya sa Senate Blue Ribbon Committee kahit hindi raw ito totoo. Dala ng takot at pangamba, lahat ng nakalahad sa affidavit na kanilang ginawa ay aking nasabi na nasaksihan o kahit hindi ito totoo. Pati ang pagsabi ng pasama ako sa 3 beses na delivery ng mga balita sa alitiding bahay ni Speaker Martin Romualdez sa Forbes Park. Wala akong naging direktang kontak o nakita man lang si Speaker Romualdez sa nasabing address. Kanina naghain na ng supplemental counter-affidavit si Romualdez sa Ombudsman. Kalakip ang affidavit ng pagbaliktad ni Gutesa at ang affidavit ng 25 iba pang mga security personnel ni dating Congressman Saldico para patunayang hindi totoo ang alegasyon ng mga tinaguriang Maleta Boys. Ibig sabihin ba pagka original statements na may allegations na may mga pera or pangakong sinasabi ay paniniwalaan natin pero yung recantation or pagbawi ay hindi natin pananiniwalaan. So medyo malabo po yata. We are confident po na in a fair and impartial investigation, wala pong ebidensya. Ika nga walang corpus delicti, sabi nga ng mga lawyers sa sitwasyong ito. Ayon sa palasyo, batid ni Pangulong Bongbong Marcos na pinsan ni Romualdez ang pagbawi ni Gutesa ng kanyang aligasyon. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat beripikahin pa rin kung totoo ang mga sinasabi ni Gutesa ngayon. Kung sino yung mastermind sa pagpapagawa ng gitong klaseng mga senaryo, sampahan ng kaso. Pero ito po ay nasa kamay na po ang Ombudsman, DOJ at ng mga ibang investigating bodies natin. Ang gusto lamang po din ng Pangulo, dapat ang kwento ay totoo. So, kailangan din po na maimbestigahan kung ano yung sinabi ni Mr. Gutesa para, na ma-verify kung lahat din ng sinabi niya ngayon after siyang mag-recant ay may katotohanan. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Humupa man ang baha sa ilang bahagi ng Metro Manila, pahirap naman sa mga motorista ang lubak-lubak na kalsada. Saksi, si Emil Sumangi. Mabagal ang usad ng mga motorsiklo at iba pang sasakyan sa bahaging ito ng Zabote River Drive. Maaraw na pero ang problema naman ng mga motorista ngayon malalaking lubak. Ayon sa DPWH, binuksan na nila ang concrete road na malapit sa isinasagawang pagsasaayos ng temporary detour road. Dagdag perwisyo rin sa mga motorista ang lubak sa elliptical road sa Quezon City.
Naglagay ng plastic barrier sa lubak para maiwasan ng mga motorista. May mga lubak din sa Timog Avenue, malapit sa kanto ng Quezon Avenue at may naipon pang tubig. Malalim yung mga lubak sir, simula nung mga 2 linggo na may yung ulan. Minsan pag nagkamali ka, bigla kang preno, baka babangga ka ng ibang sakyan. Hanggang kaninang umaga, may mga pag-ulan pa sa Quezon City at iba pang bahagi ng Metro Manila dulot ng habagat. Nung Monday, nung nag-uulan ng grabe, kung isusuma natin yung pag-ulan na natanggap ng Quezon City kumpara sa monthly normal rainfall na natatanggap nito sa buwan ng August, ay halos lumagpas na ng kalahati. And basically, more than 100% na po tayo ng natatanggap ng pag-ulan dito sa Metro Manila kumpara nga sa monthly average. Isa sa nakaranas ng pag-ulan kanina ang Valenzuela, pinasok ng baha ang San Diego de Alcala Parish. Baha rin sa katabing eskwelahan. Wala tayong misa dahil nga sa lalim ng tubig. Bigada na ako dito. Talagang ganyan na ngayon sa amin kada taon. Pag may bagyo tayo, yan na ang nangyayari. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, magdaragdag ng 13 pumping station sa palibot ng Metro Manila. By the end of this year or the beginning of next year. But again, that does not solve our problem with garbage. And so that is why we are here trying to find ways. Nag-inspeksyon kanina ang Pangulo sa tinaguriang pinakamakabang creek sa Metro Manila, ang Estero de Tripa de Galliera. Ganito karami ang naipon na basura sa loob lamang ng 4 na araw. Nag-average kami ng 8 cubic meter per day, which is half a dump truck. Pinakita rin sa Pangulo kung paano ginagawang compost o mga kapaki-pakinabang na gamit tulad ng paso ang ibang nakahakot na basura mula sa estero. Bukod dito, inaasahang sisimulan na sa lalong madaling panahon ng Waste to Energy Project. As long as the financing is fixed and is available, I think we will be able to put those into action by next year. Patuloy rin ang paglilinis ng iba pang daluyan ng tubig sa pamamagitan ng Oplan kontra Baha at Bayanihan sa Estero Program. Ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi. Binigyan parangal ng Ad Standards Council si GMA Network Chief Marketing Officer Lisel G. Maralag bilang isa sa key personalities sa paghubog ng grupo. Ayon sa Council, dahil sa malawak na karanasan at strategic perspective pagdating sa media at audience insight, naging instrumento si Maralag sa pagsulong ng self-regulation at collaboration sa industriya. Aktibo rin miyembro si Maralag ng Joint Industry Council na tumututok sa pagsasaliksik at pagsukat sa media industry. Ipinagdiriwang ngayon ng Ad Standards Council ang Golden Jubilee ng advertising self-regulation sa bansa. Mag-isa lang umanong nagplano ang grade 8 na estudyante na Maril sa kanilang paaralan sa Zamboanga City ayon sa DILG. At kabilang po sa iniimbestigahan ay kung may kinalaman sa insidente ang mga nilalarong online game ng estudyante. Saksi si John Consulta. Sa pagbisita ni DILG Secretary John Vic Rimulya sa Ateneo de Zamboanga Junior High School, ibinahagi niya kung paanong napuslit ng grade 8 shooter ang mga armas na ginamit sa pamaril doon noong Martes. Bago ko pumasok ng kahit anong building, check rin yung bag mo. Nakahanap kasi siya ng butas. Pagpapasok sa normal gates ng Ateneo, binubuksan yung gate niya. Pumasok siya sa emergency exit. Ayon kay Rimulya, alam ng 14 anyos na shooter na inaalis ang lock ng emergency exit kapag oras ng eskwela, kaya doon siya dumiretso. Imbis na dumaan dito sa main entrance kung saan mayroong mga gwardya na nagsasagawa ng bag inspection sa mga pumapasok na estudyante, ay pumasok daw itong grade 8 shooter dito sa bahaging ito, itong pababang lugar na nagsisilbing isang emergency exit din daw. At ayon pa sa investigasyon ng mga otoridad ay nagkaroon ng pagkakataon na dumaan itong suspect sa mga rampa na ginawa para sa mga PWD at nang siya ay umabot na doon sa pinaka 4th floor, doon na siya nagsimula sa kanyang pamamaril. Ayon kay Rimulya, wala umanong kinalaman sa bullying ang pamamaril. Walaan niyang nakaaway, nakaskwela o faculty ang shooter. Ang grade 10 na nasawi sa insidente, hindi rin daw kilala ng namaril. Sa investigasyon ng PNP, wala rin kasamang nagplano ang shooter. There was no conspiracy behind it. There was no active group that planned it with him. There was no family influence that made him do the unthinkable. Dagdag ni Rimulya,
wala silang makitang kakaiba sa social media apps ng shooter. Wala siyang conversation out of the ordinary. Chinek naman lahat ng chat groups niya. Wala talaga. It was all in his head. Tingin ng DILG na impluwensya ng online games ang estudyante. Kung titignan niya yung nangyari sa shooting, halos pareho sa ang itsura niya, video game eh. Kasi talagang pinakita niya yung firearms na visible. Pinakita niya yung first person perspective. Dahil dito, isinusulong ngayon ni Rimulya ang total ban sa Roblox na anya ay may link sa dark web. Whether the country should ban these apps, these first-person shooter games, which desensitizes young men and women to thinking that violence is normal. Sinusubukan namin kunin ang panig ng Roblox. Pero dati nang sinabi ng Roblox na meron silang pinatutupad na iba't ibang layers of protection kabilang ang mga grupong nag-check ng anumang panganib. Ayon sa PNP, hawak na nila ang cellphone at laptop ng namaril na estudyante sa pahintulot ng pamilya nito. Patuloy ang kanilang digital forensic examination sa gadgets ng shooter para makita ang digital footprints ng kanyang mga aktibidad online. Indication po yan na Pero sa pagdinig ng Senado kanina, sinabi ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na hinihintay pa nila ang cyber warrant mula sa korte para mas mabusisi at makakalap pa ng digital evidence sa gadgets ng shooter. Nila, karaniwang inaabot ng 2 buwan ang paglabas ng cyber warrant ng korte. Kabilang din sa tinalakay sa Senado ang detalye ng pamamaril. Ang shooter naabutan pa umanong buhay ng mga responding police. they are shouting that to drop the gun. Pero yung CICL, victim shooter natin, ay umakyat po ng floor at doon po niya binaril yung sarili niya. So na-witnessan po ng mga police responder natin yan. Sa ngayon, may 2 estudyante pang nasa ospital dahil sa insidente. Isa pong nadaplisan ng bala, female po siya, 15 years old, at nasa hospital po siya ngayon. Stable naman po ang kanyang kondisyon. At yung isa po ay nahimatay lang po na bata. Kinwestiyon ni Committee Chair Risa Hontiveros sa CICC bakit tumagal ng 14 na minuto bago na take down ang live stream ng pamamaril. We had visibility around mga 5 minutes. Tapos nireport na ho kagad natin to sa mga platforms para i-take down ho. Pero again, maybe hindi ba pwedeng kayo na mismo mag-take down? that's the problem, Madam Chair. First is the jurisdiction. We don't have jurisdiction over these platforms. Puna naman ni Senator Erwin Tulfo, bigo ang paaralan sa nangyari dahil naipasok umano kasi ng estudyante ang mga baril dahil nakasasakyan itong pumasok at di dumaan sa security inspection. The reason why I said failed because yung sa school given na po yung sa security may lapses po sila. Ayon sa Executive Assistant to the President at Legal Advisor ng Ateneo de Zamboanga, kasabay ng shooter sa sasakyan ang kanyang kapatid na babae. Pero dumaan ang babae sa security check sa lobby habang sa PWD ramp naman dumaan ang shooter. Isang entry gate at isang exit gate at isang ramp. Paano po naka-deploy, if you can tell us, paano naka-deploy yung 25 guards dun sa at least sa 2 gates? Before the incident? They are deployed in all the entry points when the kids or the students are already in the campus. Particularly in all, because this building is 4 stories. So you mean po, bukod sa entry gate at exit gate, naka-deploy din po yung 25 security guards sa bawat floor ng 4-story building? That's correct, Madam Chair. Kabilang din sa binigyan diin ni Hontiveros na dapat matutukan ng law enforcement agencies ang paglaban sa NVE o Nihilistic Violent Extremism Online. Sa datos ng PNP Cybercrime Group, simula October 2025 hanggang sa kasalukuyan, 74 na kaso ng extremism online na ang nahawakan nila. Dito, nasagip nila ang 42 menor de edad. In our data, Madam Chair, 15 below doon sa out of the 74 or I mean 42 rescued. Ang 15 years and below ay 30. So mas marami talaga yung between the bracket of 12 to 15. Ako si John Consulta, ang inyong saksi.